Good morning everyone, welcome back ulit sa aking channel, no? Ngayon, part 2 tayo ng mga taong dapat nating iwasan kung tayo ay nakakaramdam ng anxiety, ng depression or ng panic attack. O tara, mabilis lang to. Ito, no? Na-discuss naman natin yung part 1, no? So, hanggat maaari, umiwas tayo dun sa mga yun, okay? Kahit sabihin mong kapitbahay mo pa yan o ano man yan, iwasan mo na lang. Ngayon, dito sa part 2, pag-usapan natin, isunod natin na tao mong dapat iwasan yung mga kupal, no? Paano mo ba ma-determine na kung yung kausap mo ay kupal o kaya kinukupal ka? Ganito, no? Kung mapapansin mo, halimbawa nagkwento ka. No, pare? Nakabili ko ng motor ito, nakabili ko ng NMAX. Ang banat niya agad sa iyo. Sa ating magbabarkada naman, ako naman ang unang nagkaroon ng motor eh. Ganon. Mga kupal, ayaw patalo. Puro ganon. O kaya bumili ka ng bahay. Tapos in-invite mo, no, para sa house blessing. Sasabihin, ilang square meter yan? Pare, 60 square meter to eh. Ay, maliit. Ay, mura lang yan. Mura lang yung monthly mo yan sa Pag-ibig. Oo, kasi yung nabili ko, 200 square meter eh. Kaya medyo mahal yung hulog ko. May mga gano'n, no? Iwasan mo na yung mga kupsi na yun. Kasi hindi yan makakatulong sa healing mo or sa pagpapagaling mo or pagpapatherapy mo para sa anxiety, no? Iwasan mo yung mga kupal na yan. Walang magagawa yan. Tapos may mga banat pa rin yan na, pare, ilang taong ka sa college? Sinabi mo, 5 years. Ay, 5 years ka? Ako kasi hindi ako graduate pero may trabaho naman ako eh. Aanuhin ko pa yung diploma. May trabaho naman ako, ganun din naman. Ganun, no? So, iwasan mo yan, yung mga kupal-kupal na yan. Ha? So, hindi nakakatulong yan, lalong-lalo na sa kagaya natin, no? May thyroid problem tayo, tapos nakaka-experience tayo ng anxiety, ng depression, ng loneliness, mga ganyan, no? So, hindi po sila nakakatulong, okay? No, iwasan mo yung mga Jollibee, yung bida ang saya, yung bida-bida, no? Iwasan mo yan. Yung mga tipong, halimbawa, ikaw nagkaroon ka ng small wins. May mga small wins ka sa buhay. Nag-post ka, for example, nakapasa ka sa board exam. O, nakapasa ka sa, sa pagiging teacher, pagiging engineer, pinost mo. O, thank you Lord. Sasabihin sa'yo, nakailang take ka? 2. Sinagot mo, no? 2, 3. Oh, di ba nag-review ka? Kasi yung anak ko, o kaya yung boyfriend ko, yung girlfriend ko, 1 take lang eh. Oh, ba't ikaw naka-3 ka? Mga ganyan-ganyan, no? Mga bida-bida. So, hindi yan nalalayo sa mga kupsi. Iwasan mo yan, yung mga bida-bidang yan. O kaya naman, nag-post ka, nakabili ka ng damit. No? Ba't yung pa binili mo? Ba't nag-Uniqlo ka pa? Pwede ka namang maglakos. Ikaw naman bibili ka lang, ganyan pa. Iwasan mo yung mga ganyan. Kasi walang maitutulong yan. Okay? Tapos eto pa, na-experience ko to nun nung nagtatrabaho pa ako sa Pagcor, bumili ko ng kotse. Manual. Sa Pilipinas pa ako nun Ngayon, syempre, alam naman natin na yung manual na kotse mas mura kumpara dun sa modelo na automatic. Wala naman akong pera pang automatic. Bumili kami ng wife ko ng kotse manual. Pare, kumuha ka naman ng brand yung sasakyan. Bakit ang binili mo pa? Manual. Dapat nag-automatic ka na lang. Pagod ka dyan. Mapapagod ka sa traffic. Yung mga ganun. Di ba? Katrabaho ko yun sa Pagcor. Kupsi na, bida-bida pa. Awa ng Diyos, hanggang ngayon hindi pa napopromote. No? So, mga ganon. Maraming maraming ganyan sa mundong ibabaw. Hindi lang kapitbahay mo, hindi lang kaklase mo, hindi lang katrabaho mo, marami as in. Isipin mo, manual na yung kinuha ko dahil wala naman akong pambili ng automatic. Pipilitin mo kung kumuha na lang ng automatic. Wala nga akong pambili. Saka ano bang pakialam mo sa decision ko? So, iwasan mo yung mga ganyan tao, yung mga pabida-bida. Okay? So, bida ang saya. Lalo na sa mga office nyo, sobrang dami yan. Hindi yan nakakatulong. Yung tipong na late ka lang,
late ka. Ngayon, pag nalaman niya ni boss, yari ka dyan. Yung mga ganun magsalita, yari ka dyan. Ano ka dyan, mamimimuhan ka dyan. O ayaw ni boss ng ganyan, yung nalilate ha, kabago-bago mo. Iwasan mo yung mga taong ganyan, mga kupal na bida-bida pa, no? So umiwas ka sa mga ganong environment, okay? Tapos may mga ugali pa ang mga bida-bida, no? Halimbawa, ikaw pumunta ng simpleng bakasyon. Pumunta ka ng Boracay, ng Palawan. Pare, bakit doon kayo nag-check-in? Sana nag-check-in na lang kayo sa ganitong hotel. Ano ba naman yan? Yung gaganunin ka? Sagutin mo, di sana ikaw mag-check-in. Pumunta ka doon, no? So, hindi nakakatulong yan sa mental health natin. Maglagay kayo ng boundary sa mga ganyang tao. O kaya better sabihin nyo, ayaw kitang kausap. Please lang. Tapatin mo ng ganun. Yun lang yung magagawa mo. Ayaw kitang kausap, hindi ko gusto, hindi ako comfortable sa mga sinasabi mo pagdating sa akin. Ganunin mo. So, I promise, titigil yan, mapapahiya yan. Okay? Next, ito yung last na iwasan mo rin, no? Layo naman ng sandalan ko. Sunod, iwasan mo yung nagmamarunong o yung feeling alam lahat, no? Iwasan mo yan. Yung tipong lagi kang may kontra sa kanya, no? Tulad nun, may kaibigan ako, no? Sabi ko, pare, si paring ganito, patay na pala. Oo, nung ganito pa. Sa ating magbabarkada, ako nga lang sinabihan ng pamilya, eh. Yung mga ganun, yung mga feeling alam lahat. Well, mabubuisit ka sa ganung atake, no? Gusto niya kasi siya yung superior, no? Iyan yung mga tipo ng tao na may gustong patunayan, mga all-knowing, no? So ganyan sila. Tapos minsan sasabihin mo, pare, yung anak mo pala dito na nag-aaral o dito na pala lumipat? Oo naman, tagal-tagal na yan eh. Ano pa yan eh? Nung nakaraang buwan pa yan eh. Hindi mo ba alam yun? May mga ganong pasaring yan, no? So hindi yan nakakatulong sa kondisyon natin, ha? Iwasan nyo yung mga ganyang tao na feeling alam ang lahat. Tapos minsan may pinag-uusapan lang kayo tungkol sa makina o sa brand ng kotse. Kung magma-Mazda ka, mag-Mitsubishi ka na lang. Anong gagawin mo sa Mazda? Ganyan, mga all-knowing yan eh. Tapos pag kinalampag mo, wala namang laman, no? So iwasan mo yung mga ganyan tao. Actually, magkakapatid yan, yung mga kupsi, yung mga bida-bida, at saka itong all-knowing, yung alam ang lahat, yung mga feeling, no? Mga ganyan yan. Tapos minsan may pag-uusapan kayo, no? Saan ka nagpapa-check up ng hyperthyroid mo? Dito sa may PGH, pumitila ako from 6 AM hanggang 8 AM para ma-check up ako. Bakit doon ka pumupunta? Pwede ka namang mag-St. Luke's. Ganyan, yung feeling alam ang lahat, no? Yung doktor ko sa St. Luke's, si ganito eh. Ang galing eh. Ikaw yun. May pampa-check up ka kay St. Luke's, ako wala. Kaya dito ako pumupunta at saka dito ako comfortable. Okay? Dito, komportable kung makipag-usap kay doktor ko at swak kami sa isa't isa. Kung okay ka kay St. Luke's, di ikaw na lang, 'di ba? So ganun 'yon, no? So iwasan niyo 'yan, yung mga ganyan, hindi yan nakakatulong sa atin. Lalo na kung ikaw ay nakakaramdam ng anxiety, ng depression, lalo ka lang yang ibobombard, lalo lang yang aanuhin yung pakiramdam mo na mali ka, wala kang nagawang tama, ganyan ang ipararamdam nila sa'yo. Kaya if I were you, iwasan mo yan, be brave enough, tapatin mo sila, ayaw kitang kausap, lumalala anxiety ko sa'yo, o kaya lumalala ang depression ko sa'yo, no? Ayaw kitang kausap, ayaw kitang kasama, ganunin mo na lang, kasi ikaw rin ang magsasuffer niyan in the future. Ako na nagsasabi sa'yo, ikaw ang mapupuruhan yan. Okay? So sana nakatulong ang munting sharing natin ngayong umaga, no? Kasi guys, na-experience ko to, itinuro to sa akin ng doktor ko, no? Iwasan mo yung mga yan.
hanggat maaari, i-block mo yan sa buhay mo. Maglagay ka ng boundary. Huwag kang papayag na atakihin ka nila. Huwag kang papayag na kainin ka nila ng buhay. Block it. Okay? I-block mo sila kahit sa social media. Pabayaan mo sila. Nakita man nila ang mga achievement mo sa buhay. Pumasa ka ng board. Bumili ka ng first car, ng first house mo, ng investment mo. Pabayaan mo sila. Wag mong hayaan na sirain nila yung mga wins mo. Small man yan or big. Hayaan mo sila. Okay? Mamatay sila sa inggit. Yun lang yung maipapayo ko. Okay? So paano? Thank you for watching and God bless everyone.